Breaking news, Marcos admin. Wala nang mukhang maihaharap si Justice Amy Lazaro Javier. Tumestigo na. Ayan, syempre itong balitang ating matutunghayan ngayon ay nagmula kay Politikang Pinas TV. At ito po ang inyong lingkod na si BT na magbibigay ng reaksyon at komento dito sa video na ating matutunghayan ngayon. At huwag na natin pagtagalin at sabay-sabay na nating panoorin ang laman ng video na hatid sa atin ni Politikang Pinas TV at bibigyan natin ng reaksyon ang balitang ito. Pasok! Mariing nagpahayag ng paninindigan ang Korte Suprema sa pamamagitan ni Associate Justice Amy Lazaro Javier. Ayan, syempre bago natin simulan ang video ito, nais ko nga pala magbigay ng credits dito sa boses at video na matutunghayan natin ngayon at bibigyan ng reaksyon. Walang iba kundi si General Macanas. Syempre huwag niyong kalimutang suportahan ang channel ni General Macanas. Mga katunay, pakibisita po yan. At huwag niyong kalimutang na mag-subscribe at mag-follow para maging updated po kayo sa mga vlogs, reactions at sa mga balita na hinahatid sa atin ni General Macanas. Ayan, syempre yung The General's Viewpoint, mga katunay. Ipagpatuloy natin. Bigyan natin ng reaction opinion itong post ang balita ngayon. Title, Supreme Court matapang nanindigan matapos ang kanilang utos sa gobyerno na ibalik ang 60 billion ng PhilHealth. Mariing nagpahayag ng paninindigan ang Korte Suprema sa pamamagitan ni Associate Justice Amy Lazaro Javier kasunod ng nagkakaisang 15-0 desisyon na ibalik ang 60 bilyong pondo ng PhilHealth na naunang inilipat sa National Treasury. Ito ang sabi ng Justice Javier, nakaka-inspire but nakakaya sa kanila, sa administrasyon. Wala na silang mukhang maiharap sa taong bayan ngayon. Sabi niya, tama na ang palusot. Nagpapalusot pa sila eh. Tama na ang maling direksyon ng pondo at prioridad. Hindi mananatiling nakaupo lamang ang hukuman habang ang bayan ay naghahanap at humihiyaw sa amin ng tulong. Lalo na't inatasan kami ng konstitusyon bilang nag-iisang matatag na tanggulan ng karapatan ng mga mamamayan. Hindi kami magiging bingi sa kanilang hinaing. Hindi kami magiging bulag sa kanilang kalagayan. At lalong hindi kami magiging manhid sa kanilang paghihirap. Grabe. Hindi ko mapigilan, mapaluha. Salamat po, Justice Javier. Yeah, kumbaga dito pinapakita talaga ng Supreme Court na talagang sumusuporta sila sa taong bayan. Pinapakita nila yung transparency, di ba? Na dapat ang gobyerno natin ang siyang gumagawa. Di ba? Kahit pa paano meron tayong isa pa na sandigan na matatakbuhan at merong isa na talagang kakampi ng taong bayan. Kasi sa totoo lang, ang taong bayan humahanap ng tunay na kakampi. Sa panahon ngayon, napakahirap talagang kumuha ng tunay na kakampi pagdating yan sa gobyerno dahil sa mga nangyayaring yan. Diba? Kumbaga, parang nilalaro na lang nila yung budget. Pinaglalaroan na lang nila yung budget kung saan-saan nila nilalagay. Ultimo yung PhilHealth na hindi naman dapat pakialaman is pinapakailaman kung saan-saan inilalagay. Di ba parang anong pakiramdam nila? Walang nagkakasakit? Di ba? Parang sa tingin nila, wala namang nagkakasakit kaya pwede muna nating hiramin yan. Saka na lang nating ibalik kapag marami nang nagkasakit. Di ba? Yan naman ang hirap sa kanila Kahit nga doon sa 500 pesos na budget sa Noche Buena feeling nila na kasyang-kasya yung sweldo. Parang gusto kasi nilang ipamuka na yung sweldo ng taong bayan, na sinusweldo nila sa mga trabaho nila, kasyang-kasya. Pwedeng pagkasyahin. Yung 500, marami kang mabibili. Parang ang feeling nila is napakamura ng paninda. Na kapag lumabas ka, bumili ka sa tindahan, makakabili ka sa halagang 500 ng hamon,
Makakabili ka ng spaghetti, makakabili ka ng fried chicken, makakabili ka ng hotdog, yung kasyang-kasya, di ba? Pwedeng magkasya yun kung tagi-isang piraso. Di ba? Yan ang hirap sa atin. Yan ang sinasabi ko. Na parang ginagawa nyo lang laruan yung sitwasyon. Yung malasakit sa taong bayan. Sa English, siguro English yung original, No more excuses, no more misdirection of funds and of priorities. The court will not sit idly by, not when the people look and cry to us for help. Not when the Constitution charges us to be the singular, indomitable bastion of our people's rights. This court will not be deaf to the pleas of our people. We will not be blind to their plight, as we can certainly not be callous to their agony. Kung tutuusin, yung Supreme Court na lang talaga ang hindi pa nila nauuto. Di ba? Kasi kapag ang Supreme Court, wala na, napasukan na ng masamang espiritu, wala na. Pero nagpapasalamat tayo dahil hindi welcome dyan yung mga masasamang espiritu. Diba? Yun na lang ang ipanalangin natin na talagang yung Supreme Court, diba? Katulad nga sa impeachment ni BP Sara, diba? Walang nangyari. Kaso nga lang, syempre, usong-uso ngayon kapag kumakalaban sa, diba? Kapag hadlang sa kanila, ginagawa nila ng paraan, di ba? Ginagawa ng paraan para mawala yung mga tinik sa lalamunan nila. Wag naman sana. Maging patas naman sana sila sa, lalong-lalo na sa Supreme Court. Di ba? Kasi nga, di ba, yung mga desisyon ng Supreme Court is taliwas sa desisyon ng mga alitap-tap. Di ba? Tumataliwas. Hindi sinusunod ng Supreme Court. Di ba? Tsaka hindi naman dapat Supreme Court ang sumunod sa kanila. Diba? Ang matapang na pahayag na ito ay kasunod ng desisyon ng Korte Suprema na ang paglipat ng pondo ng PhilHealth ay may grave abuse of discretion. At ang 60 billion ay kailangang ibalik sa pamamagitan ng 2026 national budget. Ayon sa Korte, ang desisyon ay agad na ipapatupad. Sa mata ng maraming sektor, ang pahayag at desisyon ng Korte Suprema ay isang malinaw na babala laban sa pag-aabuso sa pundo ng bayan at isang matibay na paninindigan na ang karapatan at kapakanan ng mga mamamayan ay dapat manaig sa lahat ng pagkakataon. Ang tanong dyan, paano nila ibabalik? Ang tanong, nandudoon pa ba? Kumbaga, ang hirap ibalik pag wala nang ibabalik. Magiging puro pangako na lang kasi yan eh. Gaya nung natin, di ba? Na pangako, ibabalik na natin ang pondo dyan sa PhilHealth, di ba? Ilang beses na natin napakinggan, wala pa namang nangyayari. Hanggang sa dumating na yung petition na yan. Tignan natin kung ngayon maibabalik. Kasi talagang ang hirap kapag wala na eh. Di ba? Pag wala na, paano maibabalik? Mamaya kulang. Di ba? Mamaya kulang. Di po na lang nila kung kulang. Di ba? Dito natin sila malalaman kung talagang may amor sila sa taong bayan. Di ba? Diyan pala sa pagkuha ng PhilHealth, parang wala nang amor sa taong bayan. Mantakin mo, katagal-tagal na panahon. Wala namang kumukuha ng pondo ng PhilHealth. Ngayon lang nangyari yan. So, yan po si Justice Ami Lazaro Javier. Nakakatuwa nga nung oral arguments. Ito yung talagang bumabanat na kinakastigo niya yung Solicitor General si Minardo Guevara pa noon, kailan wala na siya. So, ano ang susunod? Marami pang petisyon na naisampa sa Korte Suprema na I believe laban sa administrasyong ito. I believe unti-unti na yan, lalabas na yan. At ako, personal ko lang opinion, this is just the beginning. Sa dami ng kaso na isinampa laban sa administrasyong ito, naniniwala ko na papanigan ng Korte Suprema ang taong bayan. At saka maganda nga yan, sa ginagawa ng Supreme Court, hindi nila kinukonsente
kung ano yung ginagawa ng government ngayon. 'Di ba? Yun ang maganda sa kanila eh. 'Di ba? At saka talagang pinaparamdam nila sa taong bayan na kayo ang paglilingkuran namin. Kung ano ang reklamo ninyo, sabihin nyo sa amin. Yung tipong may shoulder to lean on tayo, yun ang importante. Kasi sa totoo lang, sa gobyerno, hindi na natin alam kung saan tayo tatakbo. Kung sino yung taong makakatulong sa atin. Hindi naman natin pwedeng sabihin, syempre, si BP Sara may mga sarili ding problema. Kahit siya, gusto siyang patalsikin sa gobyerno. Pinagkakaisahan siya. Yung sinasabi ko, wala na tayong mapagkakatiwalaan na talagang mga nakapwesto. Kaya eto na lang, isa din ang Supreme Court sa pinagkakatiwalaan na lang natin kahit papaano. Kaya dapat mo tayong matuwa dahil meron pa tayong last bastion of our democracy, ang Supreme Court. Huwag lang mauusog, General. Ang hirap kasi kapag nausog. Ang hirap kasi kapag pinasok yan ng masasamang loob. Yun ang mahirap. Siyempre, kapag tinik sa lalamunan, dapat tanggalin yan. Diba? Kumbaga, isa na lang yan eh. Isa na lang talaga yung kumokontra sa atin eh. Diba? Oh, si Chis nga, tinanggal nila eh. Kumbaga, parang ganun na nangyayari. Kung sino yung tinik sa lalamunan, kung sino yung harang sa landas nila, sa mga gusto nilang mangyari, tinatanggal nila. Ginagawa ng problema. Parang ganun yung nangyayari. Diba? Kasi sila yung nagsisiksik sa isip natin, kaya tayo nakakapag-isip ng ganito. Diba? Ano yung nangyari sa nangyari sa impeachment ni BP Sara. Oo. Ganyan din. Unanimous decision din. Binasura. Kaya I hope this will serve as a warning sa mga nakaupo ngayon sa Malacanang na wala kayong absolute power. Ang power rest on us, the people. At kaming mga katauhan, meron kaming Korte Suprema na tatakbuhan na nakakatuwa dahil handang makinig sa aming hinaing. Ulitin ko. Tama yun, kasi ang tunay na kapangyarihan talaga, ang may power talaga, no? Siyempre, bukod sa taas, siyempre. Ang taong bayan. Kasi hindi naman makakaupo sa posisyon niyang mga yan kung hindi ang taong bayan ang bumoboto sa kanila. Taong bayan nga rin ang nagpapasweldo sa kanila eh. Kung tutuusin. Diba? Kaya nga yung iba, kumura-murahin sila eh. Kami nagpapasweldo sa inyo, taas ganito. Pero wag naman ganun. Kung tutuusin talaga, mas may power pa ang taong bayan kaysa sa mga nakaupo na yan. Diba? Kaya dapat yung mga nakaupo na yan is nakikinig sila sa taong bayan. Kaso ang problema, kapag nakapwesto na tong mga to, nakikinig na lang sila sa sarili nila at sa mga sarili nilang bulsa. Sila na lang yung nagkakaintindihan. Hindi mananatiling nakaupo lamang ang hukuman habang ang bayan ay naghahanap at humihiyaw sa aming tulong. Wow! Lalo na't inatasan kami ng konstitusyon bilang nag-iisang matatag na tanggulan ng karapatan ng mga mamamayan. I hope this will serve as a warning. Sana kaupo ngayon. At nakakatuwa naman at handa silang sumunod. Susunod daw sila. Kailang wala rin eh. Para tayong ginigisa sa sariling mantika. Dahil nagastos na nila yung 60 billion eh. Yun nga sinasabi ko eh. Ang tanong dyan eh, kahit sabihin ng Supreme Court na ibalik nyo yan, yung perang yan, ang tanong, meron pa ba? 60 million eh. Kahit pa paano, napakalaking halaga din ang bubunuin nila nun. Diba? Kung wala na, paano yan? Tataya na lang sila sa casino, tapos baka pag nanalo, maibalik. Yun ang mahirap doon. Diba? Kung maibalik man, hindi natin alam kung magkano na yung nabawas. Diba? Pero kung may babalik nila ng buo, di wow. Diba? Maaari natin silang palakpakan ng ganito. Diba? Pero kung ibabalik nila, puro bunganga lang, puro kwento na lang, wala na yan.
ginamit sa mga flood control projects. Ngayon, paano nila may babalik through 2026 national budget? Ang budget malapit nang pinag-uusapan na sa Senado eh. So saan sila kukuha? Mangungutang na naman. Kaya ito, opinion ko lang. Ala na, utang, baon-baon na tayo. Dahil nakakainis kasi, no, kung tutuusin, parang, ako hindi ko naman hinihimok taong bayan, no, nasa kanila naman yun eh. Di ba? Pero parang ako, para sa akin, parang nakakainis naman magbayad ng buwis, nakakainis maghulog sa PhilHealth. Parang ang gusto mo, ipunin mo na lang sa sarili mo eh, di ba? Di ba? Parang, imbis na, okay lang sana eh, tanggap mo pa kung ikaw lang ang umubo sa sarili mo eh. Pero kung ano, tipong ikaw, para kang tanga na ipon ka ng ipon na buong akala mo sa maganda na pupunta tapos ganun na lang. Mababalitaan mo, ganyan. Nako, parang nakakabwisit, nakakahinayang. Siyempre, pinagtatrabahuhan ng mga kababayan natin yan, kahit pa paano. Yung mga hulog sa PhilHealth, hulog sa buwis. Diba, bawat bili mo sa mga department store o kahit saan man na binabawasan ng buwis, perang pinaghirapan mo pa din yun. Yung perang pinaghirapan mo, pinakikinabangan na lang nila ng ganun-ganun. Maganda sana kung nakikita natin na napupunta sa ganito, napupunta sa ganyan na maayos. Yung tipong napapakinabangan natin na may naiaambag tayo. Kaya nga tayo sumusuporta at naguhulog sa PhilHealth kahit saan, sa SS kahit saan, at nagbibayad tayo ng buwis dahil para yun din ang paraan para makatulong tayo sa pag-unlad ng bansa natin. Pero hindi ganun ang nangyayari. Hindi bansa ang umuunlad, iba ang umuunlad. Ito parang tayo rin ang magbabayad eh. Oo, ganun din. Parang bagong recycle na naman ang ipon-ipon na naman. Siyempre, may mga naguhulog dyan. O, ipunin natin to. Pag nabuo uli natin yan, o, yan na yun. O, parang ganun. Parang ginigisa nga tayo sa sarili nating mantika niyan. Babayan. Yan ang pagkakaintindi ko. Kung ibabalik nila sa 2026 budget, maghahanap ng pundo, tayo pa rin. I hope totoo yung sinabi ng Pangulo. Kanya naman ginagawa sa Pilipino eh. Para tayong ginagatasan eh. Gatas! Nagatas! 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 Yung promise niya na ibabalik niya kasi may savings daw sila sa galing DPWH. Nasaan na yun? Huwag naman na mangungutang na naman ang nasa kamay na ni Puma Lear. Gobyernong ito ng pondo para ibalik ang 60 billion. Kasi kung mangungutang, sino ang magbabayad? Tayo pa rin. So yan na, double jeopardy. Niloko na tayo nung inilipat yung pondo na yan, ginastos nila sa flood control projects na wala namang katuturan. Tapos ngayon, baka lang naman, pangamba ko lang ito, sana hindi. Baka mangungutang lang sila para ibalik ang pondo sa PhilHealth, tapos tayo pa rin ang magbabayad. Wala na, baon-baon na tayo. Ayun, natating natunghayan ng video na nagbula kay Politika ang Pinas TV at syempre natunghayan natin ang boses na yun at ang video na yun na binigyan natin ng reaksyon na nagbula kay General Macanas. Kayo mga katunay, anong masasabi nyo tungkol dito? Comment lang po kayo sa comment box. So once again, I'm BT and I'm out. Peace.